We ask for the Lord sa kanyang pangunguna. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kaming muli sa umagang ito. Salamat po sa buhay na meron kami. Salamat sa aming mga pamilya na kasama pa namin ngayon. Salamat sa pagkakataon na patuloy mong ipinapakita ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal, ang iyong patuloy na pagkalinga sa amin. Panginoon, salamat pong muli sa bilang namin. Salamat sa pangunguna mo. Salamat sa isang linggo na pinagpala mo kami. At salamat din sa panibagong buwan na ipinagkaloob mo sa amin. At Lord, sa pagkakataong ito, muli kaming kakanin ng aming spiritual food. Patuloy mo kaming tulungan. In-nurture mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ang mga salitang iyan ay maging pagpapala, Panginoon, sa buhay namin. We allow the Holy Spirit once again to speak us, to guide us, Panginoon. You are our preacher for this morning. Gamitin mo lang po ako as a channel of your blessing. Daluyan ang iyong mga salita, bigay kaunawaan sa amin. Dagdagan mo rin po kami ng karunungan sa umagang ito upang maunawaan po namin ang iyong nais para sa amin. At lalo tigit, aming itatakel, this is all about your wraths in our nature of our sin. Patuloy mo kaming tulungan at maunawaan po namin ang mga bagay na ito. Salamat, Lord. Bigyan mo kami ng katahimikan at ang iyong salita ang patuloy na maging ingay sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord. You are our speaker, our preachers in this morning. In Jesus' mighty name, God bless us all. So praise God po sa umagang ito. Ang pag-uusapan po naman natin yung galit at yung pinagmulan ng ating mga kasalanan. So sa pagpapatuloy po ng ating aralin dito sa Romans, tumungo na po tayo dito sa kasalanan, the human guilt. So lahat po tayo ay merong kasalanan, tama po ba? At kung lahat tayo ay merong kasalanan, lahat tayo ay merong pananagutan sa ating Panginoon. So pwede natin bigyan to ng pamagat na the wraths of God and the natures of sin. So napakahalaga po nun na maunawaan natin ano. So doon pa lamang sa beginning ng ating verse, sabi diyan, but God show His anger from the heavens against all the simple. So sabi diyan, inihayag ng Diyos mula sa langit yung kanyang galit. He revealed the anger of our God from heavens for all sin and evil. Sa ibang salin po, sa lahat ng kasamaan at sa lahat ng mga masasama, ibinuhos ng Panginoon yung kanyang galit, the way to prevent the truth for being no. So ipinakita ng Diyos yung galit sa sangkatauhan para ipakita po kung ano yung kadahilanan ng kanyang pagkagalit. Hindi kasi po pwedeng galitan Diyos na hindi natin alam bakit tayo kinagagalitan ng Panginoon. So lahat tayo ay nagkaroon ng pagkukulang sa ating Panginoon. At dito si Apostol Pablo, kaya niya willing na gustong tunguhin ng Roma para ipahayag pa kung bakit ba nagagalit ang Diyos sa sangkatauhan. At ang sabi pa ng verse 19, sapagkat ang mga maaaring tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil ipinapahayag niya sa kanila ang tungkol sa ating Panginoon. So dito ay pinapakita God's punish them because we are know about God is explaining to them from God Himself made its plan. So parang ipinakita din sa verse 19, nakilala na nila ang Diyos, alam na nila kung ano yung kinakagalit ng Panginoon, pero yun pa rin po yung mga ginagawa. Okay? So medyo matatakil na naman tayo dito, and then praise God dahil ang alam ko dito patuloy tayong ipinapaalalahanan ng Panginoon. Katulad nung Sunday school natin kanina, we know God and also we say the Lord, mas kilala na tayo ng Panginoon ngayon sa ating mga ginagawa. In verse 21 at 20, mula nang likhain ng Diyos ang sanlibutan ng kanyang likas at hindi nakikita ang kanyang kapangyarihan na walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ang kanyang ginawa, kaya wala silang maidadahilan pa. So doon sa verse 20, sinasabi ni Paul,
Ipinapaliwanag na yung salita ng Diyos kung paano na-create ang lahat ng mga bagay mula sa hindi nakikita sa nakikita. Ngunit ang masakit dito, ang problema dito, ginagawa pa rin nila ang gusto nila. So dito wala tayong maidadahilan, sabi ni Paul, bilang isang Kristiyano na hindi natin alam na mali yung ginagawa natin. Amen? Wala tayong maidadahilan dito. Dahil idahayag ng Diyos ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabutihan. Pero, ang sabi niya diyan, patuloy pa rin natin na ginagawa. Kaya nga sabi dun sa next part, sabi niya, walang maidadahilan ang sino man sa atin kung tayo'y nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi, they have no excuses for knowing about the Lord. Kasi kung tayo nagkakamali, alam nating mali na yun eh. Tama po ba? Lalo na pag Christian tayo. Kanina nabasa sa bandang huli, pagchichismis, paninirang puri, pagnanakaw, pagpatol sa kapwa babae, kapwa lalaki, lahat ng uri ng kasalanan binanggit dyan ano. Wala na tayong excuses doon, sabi ng Lord. Alam na natin ang lahat ng bagay na yun ay mali. Ang lahat ng bagay na yon kinakasuklapan ng Panginoon, pero nakakataka dito, bakit nagpapatuloy pa rin yung tao sa paggawa na yon? Lalo na yung number one, yung sinasabi niya dyan, bandang uli, yung gossiper, yung mga chismosa, alam niyo nang galit ang Diyos doon, bakit? Ang sarap-sarap pa rin yan sa tao. Kaya sabi pa ng verse 21, kahit alam na nila na may Diyos, sila'y hindi pa rin nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinapasalamatan man lang. Sa halip, naghahaka-haka pa sila bagay sa walang kabuluhan, kaya nga yung nagdilim ang mga hangal, pati ang kanilang pag-iisip. So ang ganda dito, no? Alam na natin na mayroon Diyos, sabi niya dyan, pero hindi pa rin nila sinasamba ang ating Panginoon. Alam po ba natin may Diyos? Pero sabi ni Paul sa mga taga-Roma, alam niyo nang may Diyos, you know about God, but sabi niya, they would not worshiping Him. Paano yung nangyayari? Kasi pag ang tao, alam niya may Diyos, magkakaroon siya ng takot. Tama? Kaya pag sinabi niyo, halimbawa, gagawa tayo ng masama, like for example, gagawa tayo ng masama, pag alam mo may nakakakita sa'yo, gagawin mo pa? Hindi na. Hindi na, syempre. Kasi meron nakakakita eh. Tama? Ay di lalo na ito. Ang Christian meron ng Diyos, bakit parang ang dali namang gumawa ng pang-offend sa ating Panginoon? Bawat Christian, alam nating merong kasalanan. So itutuloy ko lang po bago ko ibigay yung bahagya kong mensahe sa umagang ito. Verse 22. Sila'y nagmamamarunong, ngunit lumilitaw na sila ay mga hangal. He claimed to be wise, they instead to become utter fool. Ano ibig sabihin nito? Parang tayo to. Sinasabi lagi natin sa ating sarili, okay lang di sumimba. Okay lang hindi manalangin. Okay lang itong ginagawa kong ito. You feeling yourself is so wiser than God. Pero ang sabi niya dyan, they instead to become, nagiging hangal. Alam ng mali, ano pang ginagawa? Ginagawa pa rin, sabi ng Panginoon. So sabi pa dyan, 23, tinatalikuran nila, ito na, ang kalatian ng Diyos na walang kamatayan at sinasamba nila ang larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, hayop, may 4 na paa, mga hayop na gumagapang. Ito yung makikita natin alam na nila ang Panginoon pero mas sinasamba pa rin nila yung gusto nila. They have an idol, talagang mas gusto pa rin nila yung kanilang mga ginagawa. Yung maraming tao ngayon, yung mga tao ang sinasamba, napapansin ninyo? Si Saint Luke, si Saint Benedict, ni-worship nila yung taong yan. Maging tayo, ni-worship din natin yung mga taong nag-uutos. Huwag ka dyan sumimba. Huwag ka dyan sumama. Doon ka pumunta. Pag sinabi ng mga tao sa atin, huwag ka na sumimba dyan, dito tayo. Doon ka na kaagad. So, ibig sabihin na andun yung worshiping idol to make look alike a mere people, like a bird,
the animals, maging yung mga insect na sinasabi dyan. Doon tayo nasunod. Kaya napapansin ninyo, may kasabihan ano? A birds and feathers is flock together. So sa Christian, dapat hindi ganon. Tayo, meron na tayong sariling kulay sa ating Panginoon. At sigurado ako doon, white. Dahil lilinis tayo ng biyaya ng Diyos. Mula doon sa ating pagkakarumi na kasalanan na napakarami, nilinis tayo doon ng Panginoon. Pero masakit doon, bakit ang isang tao madaling sumama pagdating sa ganung bagay? Bakit hindi makasama patungo sa kabanalan? Yun ang nagiging problema natin. So yung galit ng Diyos, ibinuhos niya. I-example natin dito, in the time of Noe. Tama po ba? Yumirus na ang tao doon sa chapter 6. At ang tao doon namumuhay, mga chismoso, magiinom, magsusugal, mga walang takot sa Diyos, puro trabaho ang ginagawa, walang paggalang sa Panginoon, bastos sa magulang, mga suwail na anak, binanggit din naman kanina sa mga binasa. Nandun lahat yun, kaya hindi lang galing sa akin ito, kundi galing sa Panginoon. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi. In 100 years, ginawa ni Noe ang arko. Habang panahon na sinasabi ni Noe, magbago na kayo, talikdan nyo ang inyong mga kasalanan, sumampalataya kayo sa Diyos, gugunawin ang mundo. So mahabang panahon na po kaya yung 100 taon? Nung panahon na yun, napakahaba na noon. Sa atin yun, sobrang haba na ngayon. Pero hindi naniwala ang tao, nagpatuloy pa rin doon sa kanilang mga kasalanan. Ginawa pa rin yung gusto nila, kaya dumating yung galit ng Diyos. Nilunod ang lahat ng nilikha at natira lamang si Noe at ang kanyang pamilya na naniwala sa ating Panginoon. So, totoo yung galit ng Diyos. Ngayon, may reason ba para magalit ang Panginoon? Palagay nyo. May reason ba ang galit ng Panginoon? So, meron akong 2 bagay dito kung bakit nagalit ang Diyos. Number 1, isipin nyo mabuti. Ang tao, wala nang takot sa Diyos. Amen? Ang tao, wala nang takot sa Diyos. Hindi na nga nila ginagalang ang Panginoon eh. Hindi na sila natatakot sa Panginoon kasi ang iniisip nila, katulad nung last time, bakit ba yung gospel ay hindi paniwalaan ng mga tao? Kasi mismo tayo mga Kristiyano, hindi nakikita sa atin yung gospel. Hindi natin na ipinapangaral. Kasi number 1 reason, bakit yung wrath of God ay ipinaramdam niya dahil una, hindi na natakot ang tao sa ating Panginoon. Kaya nga minsan, tanungin ko kayo ba'y natatakot talaga sa Diyos? Sana yung amen na yon ay talagang from the bottom of our heart. Kasi kung may takot ka sa Diyos, mahirap gumawa ng kasalanan, lalo na't hayagan. Tama? Alam niyo yung walang takot sa Diyos na kasalanang hayagan natin without respecting. Yung kawalan ng paggalang, yung kawalan ng respeto sa bawat isa. Walang takot sa Diyos yan. Yung mga taong yan. Hindi nyo inaalam na may limitation ang buhay ng tao. Hindi nyo alam na napapagod tayo. Hindi nyo kuminsan yung mga words natin na hindi naman galing sa salita ng Diyos, ginagamit natin to hurting someone. Alam nyo, pagpapakita ng walang period sa God. Hindi mo ginagalang yung katabi mo, hindi mo ginagalang ang kanilang kahinaan. Representative po yun ng kawalang katakutan sa ating Diyos. Lalo na yung araw ng Panginoon. He always neglected this day. Walang takot na yun sa Lord. Kaya nga, isipin niyo as a parents, kung tayo walang takot sa Lord, yung mga anak kaya natin magkakatakot sa atin. Kaya pansinin niyo mabuti. Kung ikaw ay mabuting magulang at may takot ka sa Diyos, yung word mo sa ating mga anak, may power yon. Pero pag ang anak mo hindi sumusunod sa iyo, ikaw mismo hindi ka rin sumusunod sa banal na Diyos. Mapapansin niyo po 'yon. Pag yung word mo sa iyong family, walang ka power. Isa lang ibig sabihin nun. May mga hidden agenda tayo sa buhay natin na talagang hindi tayo natatakot sa Diyos. Isa pang bagay, yung tao lang, pag-isipan mo ng mali, hindi yan nakikita ng tao.
Pero, kung may takot ka sa Lord na pagkakasala ito, pag-open ito sa banal na Diyos, makikita natin yun. Kaya sabi ng 24, kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigilan ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. So God's abandoned them to do whatever are shameful, the things there are heart desire. Sabi niya doon. Kaya kung minsan napapansin niyo, uy, ba't madali nang hindi sumimba? Uy, bakit madali nang makipagtismisan? Uy, bakit ang dali na manghatol ng iba? Sabi ng Bible, oh. So God's abandoned them. Kaya pala, di ka na natatakot na gawin yon. Hindi ka na nangangamba kahit hindi tayo sumimba. Hindi ka na nangangamba kahit hindi ka na mag-prayer meeting, mag-pray, magbasa ng Bible. Mga kapatid, pakitouch po ang heart natin. Baka sa ginagawa natin, iniwan na tayo ng Diyos. Malinaw po ang Bible. So God's be abandoned them to do whatever a shameful things their heart desire. Napahirap doon. Ay doon galit na galit ang Diyos sa bagay na yon. Kala ninyo, isipin nyo ito mabuti ha. Remember this word. Kahit iwan mo ang Diyos, walang mawawala sa Kanya. Amen? Pero pag tayo ang umiwan sa Diyos, ang daming mawawala sa iyo. Yung kasiyahan, yung kapanatagan, yung kapayapaan, yung kaayusan sa buhay natin, lahat yun mawawala sa iyo. Ano ba ang unang kasalanan ng tao? Alam niyo po ba ang unang kasalanan ng tao? Hindi sumunod sa instruction ng Panginoon. Sabi ng Lord, from Adam and Eve, after the creations of everything, after 6 days, nilikha ng Panginoon yung tao. At ang sabi ng Diyos, makakanin nyo ang lahat ng mga bagay dyan, maliban dito. Di isa lang na mautos niya, no? Dito, maliban dito, wag yan. Yung lahat, sige, kainin nyo. At ang instruction niya, i-gobyerno nyo ang lahat ng creation. I-govern. Pangalagaan, pangunahin, i-manage nyo. Maganda naman yung management, pero nakalimutan pa rin nila yung isang utos ng Panginoon. Kaya yung unang kasalanan, disobeying the God's instruction. Doon nagsimula, nagkaroon ng galit ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayon, ang Bible ba ay nagtuturo sa mga instruction ng Panginoon? Oo. Pero ang problema, hindi pa rin natin to ginagawa. Kaya nga sabi niya dyan, so God is given to those people over to do a filthy things in their heart desire, and they'll do the shameful things with each one another. Isipin nyo dyan, as a result, they did a volley of disregarding things with each another's bodies. So isipin niyo dahil doon, wala na silang iniisip kundi yung pansariling kapakanan, nagsisiraan na sila, nagchichismisan na. Pero sana po sa church wala ha. Tayo ay, we are connected in one body. Remember this word? Tayo'y magkakapatid kay Kristo. Yan ang pinakamagandang magkakapatid. Maniwala kayo sa akin. Magkakapatid tayo sa Diyos. Amen? Kasi minsan, yung kapatid natin, yung biological sister and brother natin, pag nagkamali ka dyan, matinding away, no? Pero dito, isipin nyo, magkakapatid tayo sa Diyos. Pag naunawaan nyo, magkakapatid kayo sa Diyos, bawat isa sa atin, pag-iingatan natin. At maaari ang isipan natin sa bawat isa sa atin, pagmamahal. Tama? Ano ga naging bunga ng unang kasalanan? Number 1, sa di pagsunod, yung katigasan ng ulo. Matigas po ang ulo natin. Opo, madaming matigas ang ulo ngayon. Ipuin nyo po. Ipuin nyo. Matigas? Matigas po ba? Yan ang problema natin. Yung katigasan ng ulo natin, dahil hindi natin sinusunod ang ating Panginoon. Kaya sabi ng 25,
Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran nila at pinalitan nila ng kasinungalingan, sumamba at pinaglingkuran nila nilikha, sa halip na ang paglingkuran ang naglikha. Sa halip na ang lumikha ay siyang dapat purihin magpakailanman. So, ang sabi dyan, kinalimutan na ng tao ang lumikha sa kanya. Truth about the God's lie, so that they worship Him, serve the things God's created instead the creators of Himself. Nakalimutan na po daw ng maraming tao ngayon, kaya normal lang yung galit ng Diyos, madama ng tao. Kaya nga yung anak, pag kinalimutan yung utos ng magulang, anong ginagawa ninyo? Di ba? Kinukuripat natin. Nung kami mga high school, nung kami ang mga elementary, pag nakalimutan namin ang assignment namin, pinapaknit yung aming mga patilya. Naranasan po ng iba yon? Ewan ko lang yung mga edad ko. Pinapaknit kaya pinapalo yung kamay. Kasi pag nakalimutan yung instruction ng teacher, instruction ng parents, talagang merong kapalit na penalty. Tama po ba? Kaya minsan, pag kinakalimutan natin ang ating Panginoon, may nararamdaman kayong penalty sa buhay natin. Tama? Kaya nga nagkakasakit ng sobra dahil penalty yan. Overdue ka sa time mo. Hindi ka nagpapahinga. So nakalimutan na maraming tao ang tungkol sa katotohanan. They exchange the truths about the Lord's for their lie. Ginawa niya kasinungalingan. Maniwala ka dyan. Maniwala ka sa sinasabi ng pastor na yan, pero eto, hindi ako nagsasabi. They serve the things God's created instead of the Creator's Himself, who worthy for the eternal praise in Amen. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, lahat tayo sagasa dito eh. Naniniwala po kayo? Aminado kayo? Ang maganda naman sa Lord, aminado eh. Aminin natin na talaga tayo nagkukulang. Aminin natin talaga sa ginagawa natin ito, wala tayong takot sa Diyos. Kaya nga minsan personally, may personal experience, yung sobrang pagod ko na, naisipan ko na, Lord, hindi na ako magpatuloy mag-serve sa'yo. Ay bigla ako natakot. Kasi sabi ng Panginoon, naranasan mo na yung katotohanan. Naranasan mo na yung kabutihan. Bakit tinatanggihan mo? Sinasabi mo ba sinungaling ako? Ayan, ganyan sinasabi dyan Sinasabi mo ba ako'y sinungaling? Sabi niya, truth about the gods, for I lie. So they worshiping and serve the things that God's created. Instead na yung creator ang i-worship, yung creation na yung ni-worship. Kaya nga kung minsan trabaho natin, sobrang mahal natin, hindi natin mahal ang Diyos eh. Amen? Yung trabaho niyo sobrang yung mahal. Pero yung Diyos na nagbigay ng trabaho, yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, hindi natin ginagalang. Sa palagay niyo may takot kayo doon? Ang sabi ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. So yung mga tao walang takot sa Diyos, mangmang yun. Tawag ng Bible doon. Yung walang paggalang sa araw, walang paggalang sa salita ng Diyos, walang paggalang sa mga ministeryong ipinagkatiwala ng Lord, walang takot sa Diyos yun. At ang tawag natin doon, napakatigas ng ulo. Ano pa? Sabi ng 26, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. 3 beses binanggit ng Lord diyan sa mga verses na yan, 24, 26, 28, yung word na, sa 26 anak, yung word of abandon. The second time around, that, anak pa diretso, tama nga yun. Yan. That why God's abandoned them to their shameful desire. Padalong beses. Tama? Yung una, inabandon tayo ng Lord dahil sa katigasan ng ulo natin, inabandon tayo. Ito, pangalawang bagay. Iniwan din tayo ipinabayaan na sila ng Panginoon dahil sa kanilang mga kagustuhan, sa kanilang mga pansariling hangarin. Pangalawang bagay yun. Anong pinapoint ko dito, brother and sister? Baka sa pagpapatuloy mong ginagawa na yan, wala ka na pala sa Panginoon.
Hinayaan ka na pala ng Panginoon sa iyong ginagawang iyan. Baka wala ka na talaga sa Lord kasi wala ka ng takot. Nakakatakot yun. Amen? Kaya pala nagtataka ako, bakit madali nang lumusong ng linggo? Baka hindi nyo namamalayan, yung prinsipyo natin, hinahayaan ka na lang ng Diyos dahil din sa kagustuhan mo. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay nilang pagnanasa, sa kanilang kagustuhan. So nakakalungkot po yung iba natin mga kasama, nasan ngayon? Yung madali na silang hindi sumimba, madali nang hindi manalangin, madali na silang hindi maglagak ng oras sa Panginoon. Yun ang problema natin doon. So yun ang mga definitions ng mga walang takot sa Lord, matigas ang ulo. Pangalawa, pride. Tama? Yung iba naman nakapag-aral lang, kala mo kung sino na. Ayan, sabi ng Panginoon, yung karunungan meron ka, basura lang sa paningin ng Diyos yan. Tama? Eh pag tinatanong ako, anong pinag-aralan mo? Hindi ko sinasabing tapos ako. Puro undergraduate, kasi baka sa sobrang undergraduate mo, hindi mo nakilala ang Diyos sa buhay mo. Graduated ka, degree ka, pero hindi mo naman kilala ang Diyos, wala kang galang sa Kanya. That because you are pride. Yung katigasan ng ulo at di pagsunod, nagbubunga po yan ng pride sa buhay natin. Kaya sabi niya dyan, pinabayaan na sila ng Lord, and the shameful desires, even the woman turned against the natural way to have sex, instead indulge the sex with one another. Next anak. Pinabayaan na sila, yung mga babae, ayaw na magpasiping, ayaw nang sumama, ayaw nang makisama. At ang sabi niya dyan, yung normal sexual relationship with the woman embarrassed with the lust for each one other. So nakita ninyo, ang mundo gaya na oh. Katulad niyan, kahapon, umattend ako ng meeting, pinapaperma kami. Para maging aral po sa inyo ha. Ang balita po ngayon sa buong Occidental Mindoro, nagawa po ng petition letters ang mga LGBTQ+, nahihingi po sila ng opisina doon sa Capitol sa Mamburao. Magkakaroon na ng opisina ang mga bakla tomboy. And then as a servant of the Lord, ang sabi ni Gob, kami ay walang authority na pumigil dyan, pero yung pananampalatayaan ninyo, kung peperma tayo doon. So ganoon na po ang lipunan ngayon. Baka isang araw, magkaroon na rin ng opisina yung mga taong ayaw kumilala sa araw ng linggo. Kasi ito, how many years? Kulang 2,000 taon isinulat ni Pablo ang Romans. Pero, yung sinasabi niya, in the present still that we happen. Tama? Nangyayari ngayon. Mamaya-maya, pag binasa pa natin yung pababa niyan, marami din nangyayari pa rin ngayon. Nangyayari na yan noon. At doon ibubuhos ng Diyos ang kanyang ang kanyang galit dahil doon sa ating katigasan ng ulo, sa ating mga pride. Ipinaglalaban yung bagay na hindi naman. Verse 27, ganoon din ang mga lalaki ayaw na makipagtalik sa mga babae. At sa kanilang kapwa lalaki na sila nahuhumaling. Ginagawa na nilang kasuklam-suklam ang mga bagay na ito, sila ipaparusahan at marapat sa masama nilang gawa. And sabi the men instead of having normal sexual relationship with the woman embarrassed with the lust for one each other. So nakikita dyan, bakit anong reason? Anong reason bakit nagkakagaya ng tao? Verse 28 anak. Ito po yung reason. Tingnan ninyo po kung ganito tayo. Bakit? Since they are towards the foolish to acknowledge the God, He abandoned. In the third times, 28. He abandoned them the foolish thinking and let them do the things that should never be done. Patatlong bagay. Napakahalaga po nun. Pag ang words 3 times will be repeated is very important pag tayo nagbabasa ng mga book. 3 beses na po binanggit dyan na hinayaan na ng Diyos ang mga tao. Bakit? Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mahahalay dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Hinayaan na sila ng Diyos sa masasama nilang pag-iisip
at sa mga kasuklam-suklam nilang ginagawa. So hindi naman po tayo gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Hindi na po. Pero sa pamamagitan ng apoy, siyang tutupo sa atin. So mga kapatid, nire-remind po tayo ng salita ng Lord. Bakit dapat magalit ang Diyos sa atin? Ayan yung 28. Nakalimutan natin i-acknowledge ang ating Diyos sa buhay natin. Wala na sa ating isipan, sabi niya, no? Them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Nakalimutan na rin po natin sa isipan natin ng Diyos. Paano ko po nasabi? Gusto niyo bang sabihin ko pa? Gano'ng kahalaga ang prayer meeting sa buhay natin? Pero wala na po sa isipan niyo yan. Huwag kayong magalit sa akin. Sabi po ng Bible yan, dahil hindi nyo kinikilala ang Diyos, kita nyo ang isipan ninyo, nakalimutan nyo na siya. Kaya ka paparusahan. Kaya ako paparusahan. Dahil nakalimutan natin ang Diyos at ang unang dahilan doon, pride. Ay, pagod ako! Pero ang Lord, hindi siya napagod. Mahalin tayo. Yung natatandaan natin. So, ang tanong ko naman ngayon, sa mga ginagawa bang ito ng tao, dapat ba silang parusahan? Dapat ba? Dapat ba? Opo! Dapat sana! Pero, ang ganda eh. Ang laki ng pagmamahal ng Diyos. Tama? Pangalawa, ano pa yung problema ng mga tao? Bakit kagagalitan ng Diyos? Walang paggalang sa ating Panginoon. Isipin mo, sa loob ng simbahan, nagsiselfone. In the time of worship, nagsiselfone. In the time of preaching, nagkukwentuhan. Sa panahon ng pag-aaral, nandun. Okay na yung mga bata, naunawa natin yung mga bata eh. Sa palagay ko naman ay, hindi na tayo bata, yung iba sa atin. Tama? Yun yung wala nang paggalang sa Lord. Paano natin mapakita yung walang paggalang? Pangatlong bagay sa kasalanan, yung busyness. Balik ko kay Adan at kay Eva, baka sabihin nyo, kayo sinutukoy ko eh. Nung nagkasala, na-fall si Eva, una kasi si Eva no? Anong ginagawa ni Adan? Sobrang busy. Amen? Naiwan niya na si Eva. Sobra siyang busy na, maganda naman, ginogobyerno na niya yung creation. Maaaring binibigyan niya ng pangalan, itong pusa nito, pangalan nito, Pastor Mark. Halimbawa, ganun, Yung asawa niya naiwan doon. Ngayon, dumating yung Diablo. Nahulog siya. So, nakita nyo? Bakit magagalit ang Diyos? Walang paggalang, sobrang busy, sobrang minahal yung creation. Amen? Sobrang minahal yung creations. Hindi minahal yung Creator. Kaya makikita natin dito, yung sobrang pagka-busy nila, yun din ang naging ugat kung bakit tayo paparusahan ng ating Diyos. Busy po ba kayo? Busy po kayo mga kapatid? Sasabihin niyo sa akin, malapit na. Ayan. Malapit na. Alam niyo, nakakaiyak ito. Sabi niya, since you are the foolish to acknowledge sa God, hindi na talaga inisip ng tao. He abandoned them, their foolish thinking, and let them do that should never be done. So sobrang busy po natin mga kapatid, hindi nyo namamalayan. Hindi na pala nakakatulong sa inyo yung mga ginagawa natin. Pinaparusahan na pala tayo kuminsan ng ating mga ginagawa. Hindi ng Diyos ha? Hindi ng Diyos. Hinayaan na kayo ng Panginoon. Sabi niya dyan, pinabayaan na ng Diyos yung mga taong yan. Matitigas ang ulo. Ang laki ng pride sa sarili. Laging busy. Kaya minsan tinatanggalan ng Lord ng pinagkakabisihan Kaya minsan pag inalis ng Diyos sa inyo yung isang bagay, baka nabibisi kayo doon. Kaya minsan meron siya talagang tinatalop sa buhay natin na dapat nating maunawaan. So, ano pang sabi niya dyan, mga kapatid? Reminders po ito sa atin. 29. Naging alipin na sila ng
lahat ng uri ng kasamaan. Nakita niyo dyan? Their lips become full of every kind of wickedness. Yung lahat ng kasamaan ay naging normal na sa kanila. Baloktot, sakim, masasama ang isip, mainggitin, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin, at sila'y nagiging mahilig sa, ayan, kayo pong bumasa, malicious behavior and gossip. Alam niyo po ba ang pagiging chismosa ay nagiging gossiper? Idol na idol nila yung mga nagpo-post ng mga issue. Nakikita mo doon kung sino yung mga nagko-comment doon. Baka magkakaroon na rin po ng opisina yung mga yan. Yung gossiper. Oo. Baka magpaperma na rin kayo kay Gobernador para sa bagay na yan. So sabi ng maraming tao, kilala daw nila ang Diyos, pero pinipili pa rin nila ang kanilang sariling mundo. May ganito ba dito? Kilala daw nila ang Diyos, pero pinipili pa rin yung kagustuhan ng kanilang mga sarili. So mahirap po ito. Pag sinasabing pinipili yung kanyang sarili, wala yung ibang maririnig kundi busy. Tama? Kung pagkakabisi lamang, sa palagay ko, kahit ako busy din. Kung minsan nga, tinatakasan ko na yung trabaho sa mundo para magkaroon lang ng time sa sarili ko Kaya huwag kayo magtataka kung bakit minsan nasa dagat kami, natakas kami sa gawaing bahay. Para magkaroon ng time sa ating sarili. So yung pagiging busy po, isa pa rin niyang malaking kabigatan sa ating Panginoon. Dahil ng panahon na kailangan mo, hindi naging busy ang Panginoon para sa'yo. Amen? God is always available for you. How about you? You are available for God? Tama po ba yon? Kita tayo sa malalaking outing, pero sa malalaking gathering ng gawain ng Panginoon, hindi tayo makasama. Gusto ko man kayo yakagin sa conference, 20 mil lang ang gastos, mahirap na din, pero kung gusto nyo, wala yun sa gastos Nasa kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon yun. Ano pa? Pero ito, kabuktutan, kasakiman. Baka marami pang mga tao mahilig dito. Sakim, sarili lang iniisip, hindi iniisip yung iba. Ano pa? Masasamang pag-iisip. Baka marami mas gusto nito kaysa maging malinis ang isip. Isa pa rin po yan sa kakagalitan ng ating Diyos. Pagkainggit. Nainggit po ba kayo sa pusod ng iba? May pusod din naman po kayo. Yung pagkainggit din po nagiging dahilan para tayo ay kagalitan ng Diyos. Pagpatay. Paano po yung pagpatay? Hindi lang po ito physical death. Yung karapatan ng isang tao na makilala ang Diyos, pinipigilan ng tao. Tama? Yung gusto sumimba, hindi nyo pinapasimba. Kung minsan nga, marami daw tao gusto ng mga anong sumimba, pero kung minsan, yung mga nasa loob ng simbahan, sila yung pumipigil para makaten. May ganun po ba? Ayon po yun sa ayon po sa statistic. Gustong-gusto sumimba nila, pero yung nasimba, ayaw sila pasimbahin. Ayon sa statistic. Yung mga anak gusto umattend ng fellowship, yung mga magulang ang ayaw. Pero pagala, hayaan mo. Pero sa gawain ng Panginoon, hindi natin maipulso. So parang totoo din yung statistic na pinag-aaralan namin. Dahil kami, hindi ko mo akala nyo, nagpipreach lang kami, we will continue study, maging sa mga problema na sa daigdigan, sinesearch din po namin yan. At ito naman ay napagdadaanan natin ngayon dahil ang pinag-uusapan natin yung galit ng Diyos at yung nature of sin. At dito ay pinapakita ni Apostol Pablo yung uri ng mga kasama na baka maaari madaanan tayo dito, mabago natin sa biyaya ng Diyos. Not to condemn anyone else, kundi to realign by the grace of the Lord, to touch them, to touch anyone, na baka wala ka ng paggalang sa Diyos. Sobra ka ng busy. Baka hindi mo na naranasan ang kabutihan ng Lord dahil una sa patatlong bagay na binanggit dyan, dahil hinayaan na sila ng Panginoon.
Kaya nakakalungkot isipin sa buhay ng isang Kristiyano, makikita mo na kagad kung totoo ka, if you are really genuine Christian. Maraming problema pero hindi nasuko sa gawain. Tama? Maraming idinadahilan. Dinadahilan yung kapitbahay na hindi naman dapat yun. Yung about the concerning the co-believers, hindi nakita sa atin, pero pag pag-uusapan sa ikaihiyan ng tao, mabilis tayo. May ganun ba? Kaya nga pansinin nyo, lately ko na lang napagtanto yung the gold medalist na babae. Late ko na lang po na yun, nuggets. Pag yun ang pinost, kita ko talaga ang daming reaction, ang daming nagla-like, daming nag-heart. Yung pala yun sa maling ginawa, doon magaling ang tao. Pag mali yung pag-uusapan, ang bilis i-spread. Pero yung message ng pastor, yung message ng Panginoon, 10 linggo na, tatatlo pa ang like sa mag-asawa pa yung dalawa. Unshared, iisa pa. Diba? Kaya nga ako, nagla-live tayo dahil may mga nanonood din online sa ibang bansa, sa ibang mga at saka ang gracious doon, mabuti pa yung mga wala sa church na ito, nag-share nung ating mga message. Pero tayo, hindi ko lang alam po anong sinishare ninyo. Kaya nyo pong i-hide sa akin ang lahat ng mga sinishare ninyo. Pero never nyo yan na-hide sa paningin ng Diyos. Amen? So dito natin, maduming pag-iisip. Busy-busy doon sa problema ng iba, pero yung problema niya sa kanyang sarili, hindi niya nagagawa. Busy-busy sa pagbabantay sa buhay ng iba, yung buhay niya hindi na nabantayan. Yun ang problema. Magtatalo, pandaraya, masamang hangarin, sisiraan ka pa, papabantayan ka pa. Ay mga ganang klase, bawat kilos mo, babantayan. Anong klaseng Kristiyano yan? Ay baka pinapabayaan ka na ng Diyos sa gayang sistema ng buhay mo. Repent. Evil, greed, the vice. Yung word na vice dito, yung mga bisyo natin, jealousy, murderer, fighting, deceit, malice, and they gossip, and they speak the evil ones another. They are hateful to gods, insolent, proud, boastful, in thinking more than the way to do of evil. Sa verse 30, ito mas malulupit Verse 30, anak. Tulog. Yan. Ayan haters of God. Nag-post ka na ng verse, hindi mo lang ma-like. Mag-post ka ng daily devotion, hindi mo lang ma-like. I-post mo yung problema ng kapitbahay mo, sumpit yon. Ayun nga lang, hindi ko kasi pinapakalman hindi ko sinisearch kung sino yung magla-like doon dahil hindi ko trabaho yon. Like nila yun sa mga taong yun. Kaya yung iba, pag halimbawa, titingnan ninyo yung post niya, search nyo kung ano yung comment, aba, hater ka dyan. Ito, hater of God. Kung nakakita kayo ng verse at nakatulong sa inyong buhay, at sa palagay ko naman, verses nakakatulong dapat hindi tayo maging hater niyan. Pag nakikita mo naman ang gawain ito sa paglago, pang spiritual, dapat hindi tayo maging hater dyan. Yun ang problema natin Ano pa? They know conscience, they do not keep their promises. Ang sabi niya dyan, they obeying their parent. Yan, pati yung mga anak Ayan they embed the new way of sin. Ayan, may bagong kapamaraan na kasalanan. They disobeying their parents. Kasama na yung mga anak. Kasi yung nanay nakikita rin ganito ang mga pinupos, ay di mga anak ganun din. Madaya yung nanay, di yung anak madaya na din. Nababayaran yung nanay, kaya yung anak nagbabayad na din. So magagalit po ang Diyos doon. My point is, yan ang ginagawa na ng mundo noon pa. Sa panahon po sana natin na hindi na. Pinipikilala natin ng Diyos, pero pinipili pa rin natin ang ating mga sarili. Pangalawa, kilala natin ang Diyos, pero mas mahalaga pa rin ang mga gusto natin. Okay? Maganda naman may gusto tayo, pero hindi dapat sa lahat ng panahon ay masusunod. Verse 31, sila'y naging hangal, taksil, walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa.
refuse to understand and break their promises, and they're heartless and have no mercy. Yung mga tao na noon gaya na, nawa po sa panahon natin na hindi. Kasi pinapakita ko lang sa inyo, yan ang dahilan kung bakit ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa ating lahat. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy pa rin silang gumagawa nito at natututo pa pang makakita ng ibang gumagawa rin noon. 32, for the last verse, anak, bago tayo magpaliwanag ng maganda. They know God, justice, and requirements that those who are do this thing deserve to die, yet they do them anyway. Alam nila, sabi niya dyan, nalalaman nila ang utos ng Diyos, nalalaman nilang mali yun, pero ginagawa pa rin nila. Mga kapatid, mali po ba ang pag-attend sa mga gawain? Walang naimik, mali pala yun. Mali po ang prayer meeting? May mimik na dalawa. Marami pa rin kung i-consider mali ang prayer meeting. Ang prayer warrior, mali pa rin po ba? Ayun, dumami ng konti. Pero kakaunti pa rin sa prayer warrior. So tingnan ninyo. Kasi sabi niya diyan, alam naman natin sa bawat ginagawa natin, we deserve to die. Alam niyo, hindi lang physical death ang tinutukoy dito. Yung ating joy of salvation nawawala din. Nawawala yung ating kasiyahan sa paglilingkod. Nawawala yung kagalakan sa ating buhay. Dahil una, kilala natin ang Diyos, pero mahalaga pa rin yung mga bagay na gusto natin. Pangatlo, kilala natin ang Diyos, pero mas mahalaga pa rin yung tinatangkilik natin. Yun ang problema natin ngayon. Ang tanong, ang message natin, the wrath of God and the nature of sin. Bakit nga ba magagalit ang Diyos? Dahil sa kasalanan. Anong mga kasalanan? Yung mga binanggit ko, isa-isa. Sinabi ni Apostol Pablo sa taga-Roma, ang mga bagay na yan kung bakit magagalit ang Diyos. Meron na silang Panginoon, pero nagpapatuloy pa rin sila na merong ibang Diyos. Nagtuturo ang Diyos sa proper way of living, pero meron pa rin silang pangsariling pamamaraan ng pamumuhay. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, in Matthew 6:33, anong sabi niya? Kaya po magsabi. Matthew 6:33 na yun? Una, all else, live a righteous, He will give you everything you need. Kung sinabi sana ng Panginoon, sige, hanapin nyo na muna yung mga trabaho nyo at ang lahat ng mga gusto ninyo bago pa ako. Okay sana yun, no? Kung ganun sana ang Biblia nyo, hanap kayo ng Biblia ang ganun, yun ang gagamitin natin. Pero sabi ng Lord, but seek first the kingdom of God above all else. Higit sa lahat. Ngayon, ang tanong dyan, bakit nagagalit ang Diyos? Bakit magagalit? Bakit magbubuhos ng puot ang Diyos? Dahil ang Panginoon nasa paanan lang natin. Wala siya sa puso natin. Tama? Tama? So, ang tanong, before I close, deserve ba tayong makaranas ng mga kalungkutan at kabiguan sa buhay natin kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan? So kayo po makakasagot niyan. Bakit hindi ako masaya? Bakit parang laging kulang? Bakit parang there's something wrong? Nagtatrabaho man ako ng todo. Nagtatrabaho naman ako ng ganito. Bakit parang kulang? Bakit parang may mabigat sa akin? Tandaan nyo, verse 24, 26, and 28, ang sabi doon, inabandon sila ng Diyos, hinayaan sila ng Panginoon dahil sa kanilang mga sariling kagustuhan. So brother and sister, hindi ako makatingin sa inyo, why? Hindi ko alam kung ilan ang meron tayo sa mga kasalanang nabanggit for this morning. Pero this is a chance that given to us. Sabi ng Panginoon, ikaw ba'y talagang natatakot sa akin? Ikaw ba ay gumagalang sa akin? Kilala mo ba talaga ako? Tandaan natin, ang daigdig ngayon, nagkakagulo na katulad ng ibang bansa.
abot ang sabog ng rocket sa Middle East. And then, 10 mga kababayan natin na nag-send sa akin ng prayer request today. Kaya ako'y napapaupo doon. Ang sabi nila, pag-pray sila, marami na silang pagkukulang sa Lord dahil the most of the time nila ay ipinuno nila sa pagiging busy. At sabi ko, ano bang reason ng pagkaka-busy nyo? Kasi may pride kami na gusto naming umayos ang buhay namin. Ano pa kako ang root niyan? Sabi niya, tigas-tigas ng ulo namin. Hindi kami makontento sa mayroong ibinibigay ang Panginoon. So dito, mga kapatid, hindi ko sinasabing malapit na ang Diyos, nariyan na ang Panginoon. Ikaw, nasaan ka pa? Baka tayo namumuhay pa sa galit ng Panginoon. Baka namumuhay pa tayo sa walang paggalang sa Diyos. Baka you always disobeying the God's instruction. Baka mga kapatid, hindi mo alam na ang buhay mo pala, akala mo okay ka pa. Hindi mo naunawaan na ikaw pala ay inabandon na ng ating Panginoon dahil sa katigasan ng ating ulo. Kaya minsan makikita nyo yung mga sarili nyo dito sa buhay paglilingkod. You are nagiging speaker na din tayo dito sa iglesia. Bago bigla ka nawala, what happened? Kaya sabi ni Pablo dun sa Galatians, what happened? Nakakapag-speak na tayo, nakakapag-lead na tayo, bago ngayon bigla tayo nawawala, nakakapag-pledge na tayo, nangunguna na tayo sa mga projects and responsibility dito sa church. Bakit po biglang nagbago? Correct me if I wrong. Bakit po bigla tayo nagbago? Ano kayang meron? Ano kayang meron? Ano kayang meron mga kapatid? Huwag naman natin sanang mangyari sa atin doon sa mga verses na binanggit ko, sa verse 26, in verse 24 and 28, in God's giving the people over the filthy, at ang sabi niya dito, hinayaan niya na. God's giving to those people over to do is filthy. Sana po hindi po tayo doon. Tayo po lahat ay tumayo mga kapatid. Mag-pray po tayo. Mag-pray po tayo sa Lord. Parang nakakatakot na humarap sa Diyos. Pikit po natin ating mata. At habang ako nagre-rema, unawain niyo itong mabuti kung sino tayo noon at ano na yung ginagawa natin. Dati, sipag na tayo sa gawain. Dati nakakapag-preach tayo, yung iba sa atin. Dati nakaka-attend tayo fully, completely, Sunday, prayer meeting, warrior. Bakit biglang nawala? Bakit bigla ka nawala kapatid? Anong problema? Are you busy? May karamdaman ka ba? May malaki ka ba business? Kaya mo na bang labanan ng Diyos? You're more than God? Okay na ba ang buhay mo? Stable na ba yan? Kaya mo na bang dumipensa sa lahat ng bagay na mangyayari sa mundo? Kung kaya mo na, okay, I understand you, brother and sister. Pero kung hindi pa, this is the right time to connect once again to our Lord God. We ask for His mercy. We ask for grace. Kapatid, kung kaya mo na talaga, di wala magagawa doon. Pero kung ikaw ay ngayon ay binabagyo ng iba't ibang kaisipan, panahon na para unawain mo. Sa kabila ng paglimot mo sa Kanya, baka hindi mo namamalayan, nililimot na rin tayo ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, humingi po kami ng kapatawaran. Sa dami ng aming mga ginagawang pagkukulang sa iyong harapan. Lord, maaaring may mga problema talaga kami.
na pwedeng maging acceptable na reason sa iyong harapan. Pero Panginoon, alam namin, nakikita mo yung kalagayan namin. Baka Lord, yung puso namin binalot na ng katigasan. Binalot na ng aming pangsariling hangarin. At Lord, sa pagkakataong ito, we ask for the Holy Spirit to speak us. Mag-draw po kayo sa aming mga puso. Pumasok po kayo, Panginoon. Kailangan po namin kayo sa pagkakataong ito. Lord, kung hindi pa po namin nakikita ang aming mga sarili sa pagkakataong ito, ipakita mo po, Panginoon. Pakilala mo po yung aming mga ginagawa, yung aming mga nilalakaran ngayon. Ito ba'y ayon pa sa iyong nais? Ito ba'y gusto mo pa sa buhay namin? O maaaring baka gusto na lang namin? Panginoon, tulungan mo po kami. Napaka-unpredictable ng bawat araw. At baka bigla ka bumalik, masumpungan mo kami na malayo sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami. Habagan mo po kami. Bigyan mo po kami ng pagkakataon sa buhay namin ito. Magkaroon kami ng tunay na takot sa iyo. Magkaroon kami ng tunay na paggalang sa iyo. Magkaroon kami ng kaliwanagan buhat sa iyo. Dahil sa huli, wala nang pagkakataon kung magpapatuloy kami sa aming mga kagustuhan. Kaya Panginoon, dalangin ko ang iyong iglesyang ito, ang bawat anak mong nakasilong sa gawain ito. Tulungan mo po makabalik at makapanumbalik muli ang kanilang init ng kanilang pagmamahal, ang kanilang pangunawa, ang kanilang kasiglahan sa pagpupuri sa iyo, ang kanilang pagnanais na magpagamit sa iyo sa abot ng kanilang makakaya, Panginoon. Tulungan mo po sila. Tulungan mo po kami, Panginoon. Huwag mo po kaming hayaan na patuloy na lumayo at maging pangkaraniwan na lang sa amin ang pagwalay sa mga gawain. Kaya salamat, Father God, for reminding us. Please, God, realign us once again. Help us and guide us. Tulungan mo po kami sapagkat hindi po namin kayang ayusin ang sarili namin kung hindi mo po kami sasamahan sa buhay namin ito. Salamat, Panginoon. Alisin mo po sa amin yung pride namin. Isaayos mo po yung aming pagiging business. Tulungan mo rin po kami na huwag maging matigas ang ulo para sa iyo. Kaya salamat, Lord, sa iyong gagawin. Salamat po sa iyong salita. Sa ngalan ni Jesus natin, Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nag-bless po ba tayo? Ayan.